Roses are red, violets are blue. Kapag naging aswang yung crush ko, magpapakain ako. What's up? And welcome sa Milkshake Recaps. And today, i-recap natin ang Pinoy Netflix animation na pinamagatang 13. Kung saan ang short-haired na babaeng to na nagngangalang Alexandra 13 na isang tagapagbantay ng lagusan sa pagitan ng mga iba't ibang realms, pinanganak para mamuno sa mundong ibabaw at ngayon nagtatrabaho bilang paranormal detective. Ginagamit niya lahat ng kakayahan niya para iligtas ang Maynila sa mga masasamang elemento. Tsaka kung titignan niyo siyang mabuti, damn. Mami, tulungan mo ko, may multo dito. Oh, what the? Anyway, babalada yung matinding spoiler dito, let's go! Nag-umpisa ang storya sa isang parte ng Maynila kung saan may isang tren ang nasira sa tulay ng Guadalupe. Kaya napilitan yung mga tao maglakad. May 3 babae naman na may nakikitang kakaiba. May lumalapit sa kanila tapos nagpapakita ng malalights out na vibes. Nagkataon na mga aswang pala yun kaya good luck na lang sa next life. Kinukwento ni Alexandra kung gaano kaganda sa Maynila kapag umaga. Pero pagdating ng gabi, yung mga masasamang loob tulad ng mga kidnapper at mga nang-hold up ay wala pa sa kalingkingan ng mga kinakatakutan na aswang. Ngayon si Alexandra ay nag-iimbestiga tungkol sa isang white lady ng Balete Drive at naniniwala siya na may pumatay daw sa white lady. Pero paano yun? Di ba dapat yung white lady patay na talaga tapos multo na lang? Like what? Kaya dumaan siya sa isang iskinita at nagsabi ng tabi-tabi po. Biglang nagpakita ang isang nuno na galing sa kanal at naniniwala si Alexandra na marami siyang nalalaman. Kumbaga sa bokabularyo ng Pilipino, isa siyang marites. Kaya sinubukan niyang tanungin pero naging pabebe pa si nuno at nagpapanggap na walang alam. Kaya naglabas si Alexandra ng pagkalaki-laking choknut para ipambayad kapalit sa impormasyon. Di ko talaga alam kung saan nabibili yung ganyang kalaking choknut eh. Pinakita ni Alexandra yung abo na galing sa white lady at sinabi ng nuno na may gumamit ng dinurog na buto ng sirena na pinanglason sa white lady. Di ko talaga alam kung paano nila ginawa yun pero sinabi ng nuno na ang may kagagawan nun ay ang mga aswang na namamalagi sa pier. Kaya pinuntahan ni Alexandra. Pumasok siya sa isang palengke ng mga aswang kung saan nagtitinda sila ng iba't ibang parte ng katawan. Kaya naisip ko, magkano kaya yung Ngayon nilapitan niya yung boss na aswang dahil may kasunduan ng mga aswang at ang tatay niya na makipagtulungan. Hindi pumayag yung bossing nila kaya napilitan siyang makipaglaban. Kinuha ni Alexandra yung mata ng aswang at sinundo siya ng mga kambal at loyal na bodyguard niya na si Crispin at Basilio. Gumamit siya ng mahika para malaman kung sino ang mga kabilang sa pagpatay sa white lady. At nalaman ni Alexandra na kasabwat din pala doon si Mayor Santa Maria na nangangampanya sa nalalapit na eleksyon. At yung multo naman ang dati niyang kabit at pinapatay sa mga aswang. Sinubukan niyang itanggi pero nadulas pa din siya. Pero wala naman po akong sinabi tungkol sa aswang. Pinuntahan niya naman yung tren na tumigil sa Guadalupe. Puro dugo lang ang nakita pero walang mga bangkay. Nakiusap si Alexandra na mapag-isa sa tren para gamitin niya ang kanyang mahiwagang sandata, yung Nokia niyang cellphone. Kaya lumabas ang bolang apoy na si San Telmo para tulungan siya mag-imbestiga sa nangyari. Binanggit ni San Telmo na nandoon pa din sa tren ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Kaya gumawa na naman si Alexandra ng magic spell. Mga kaluluwa, saan kayo papunta? Ako'y makikiraan dahil yung tatay ko ayaw na akong balikan. Sheesh! Kaya napadpad ang tren nila sa mundo ng mga kaluluwa at makikita din na nandoon ang kaluluwa ng 3 babae na pinatay. Lumabas naman yung Diyosa ng kamatayan at itinuro kung saan pinatay ang mga pasahero. Kaya tinuro at pinapunta siya sa isang Chinese restaurant. Medyo may pagka-stereotype kasi nga yung mga Chinese nagsimula ng COVID tapos sila rin yung nakakain ng exotic. Pero palabas nila yun eh, ganun talaga. Pumasok si Alexandra at natuklasan niya na may mga taong nakakulong sa hawla. Humingi sa kanya ng tulong at buti na lang umabot siya para iligtas ang batang babae. Pagtapos nun, nakaharap niya yung mga aswang at binalaan siyang papatayin kapag hindi niya binigay yung bata. Kaya pinili niya ang bata at nilabanan ng mga aswang. Ginamit niya ang sandatang sisinag at pinagtutusok ang mga aswang na parang street foods. Maya-maya, dumating din ang kambal at tumulong sa pakikipaglaban. Nang matalo nila lahat ng mga aswang, napalaya na din yung mga tao na naging saksi din sa lahat ng pangyayari. Sinabi nila na nagsimula ang lahat sa sunog na nangyari sa Guadalupe. Tinulungan sila ng mayor pero ang hindi nila alam na parte pala yun ng plano para ibigay sila sa mga aswang. Kinumpirma nila na sangkot si Mayor Santa Maria sa pakikipagkasundo sa mga aswang kaya hinuli siya.
Naalala din ni Alexandra yung nangyari sa nanay niya dahil pinatay din ng mga aswang. Umuwi siya sa Diabolical, isang nightclub na pinamumunuan ng pamilya niya at binabantayan ng bartender nila na si Hank, na for some reason kamukha ni Manny Pacquiao. Pag akyat niya sa kwarto, bigla siyang pinuntahan ng Diyosa ng kamatayan at nagbigay ng alay dahil gusto niyang ipaalam kay Alexandra na dahil siya ang ika-6 na anak ng ika-6 na anak, kaya ang korte ng kamatayan ay humihiling ng basbas galing sa kanya. At sa last scene, tumawag si Captain Guerrero dahil kailangan na naman ng tulong ni Alexandra 13. And that is the end of part 1. Salamat sa panonood. Sali na kayo sa Discord. Huwag munang aalis. Ito na ang mga shoutout. Shoutout Daniel Jefferson. Shoutout Naruto X Edits. Shoutout Lorwin Reyes. Shoutout kay Cho. Shoutout Monjiro. Shoutout Mark Jeff Bartolome. Shoutout Tommy Jansen Pandagani. Shoutout Lunar XD. Shoutout Hope Archie. Shoutout Brandon Perez. Let's go. Milk shake out.